Babala sa mga OFWs na pauwi sa Pilipinas. Mag-ingat kayo mga kababayan kapag sasakay kayo ng eroplano dahil may isa na naman tayong kababayan na isang Pinay ang nakakulong at sa selda na ito magpapasko dahil sa ginawa nito sa loob ng Cathay Pacific. Kamakailan lang nang ibinalita ni Kaagapay Kabong Concha, yung isang OFW na nagtangkang magpakamatay, naglaslas sa loob ng kulungan dahil sa sobrang kahihiyan. Nahuli kasi itong nagnakaw ng wallet sa katabi nito sa loob ng eroplano dahil sa wala itong pamasahe mula Manila patungong probinsya. At buti na lang, mabait ang OFW na kanyang ninakawan, pinatawad siya, hindi na siya pinakulong kaya nakauwi ng tuluyan sa Pilipinas. Ngayon may bago na namang kaso sa pagnanakaw. Ayon sa balita ng Hong Kong News, kasalukuyan umanong lumilipad sa himpapawid ang Cathay Pacific habang naganap ang pagnanakaw. At isa sa pasahero ng Cathay Pacific, si Joanna Ramos, ang 24 years old na isang kasambahay sa Dubai na pauwi sana sa Pilipinas para magbakasyon. Ngunit napagbintangan ito na nagnakaw ng pitaka ng kapwa nito pasahero na isang OFW na itago natin sa pangalan alias Mian. Ayon sa balita, ang wallet ni alias Mian ay naglalaman ng cash na nagkakahalaga ng $925 at 150 Arab Emirates dirham. Kung sa piso, aabot ito ng 54,000 pesos mahigit. Nagreklamo si alias Mian sa loob ng eroplano at kaagad naman ito inaksyonan ng piloto. Tumawag ito sa airport at inireport ang reklamo ni alias Mian kung saan papunta ang eroplano para mag-stop over. Pagkalapag sa airport ng Hong Kong, kaagad dinampot si Joanna Ramos ng kapulisan at dinala ito sa West Kowloon Court para isagawa ang investigasyon. Dito inamin ni Joanna Ramos na ninakaw niya ang wallet ni alias Mian, kaya pinatawan ito ng 1 taong pagkakakulong. Pero sa halip na 1 taong pagkakakulong, binawasan ito ng 4 na buwan dahil sa kanyang pag-amin na ninakaw niya ang wallet ni alias Mian na kapwa niya kababayan. At sinampahan si Joanna Ramos ng theft ordinance na nagpaparusa ng pagnanakaw ng hanggang 10 taon at sa aviation security ordinance na nagsasabing ang krimeng naganap sa isang lumilipad na eroplanong kontrolado umano ng Hong Kong ay ituturing na krimeng naganap sa Hong Kong. Ito ngayon ang malaking problema na kinakaharap ni Joanna Ramos dahil sa pagnanakaw nito sa loob ng eroplano na pwede naman sana iwasan. Kailangan po ninyo ring malaman para makapag-ingat din po at ma-aware po kayo na talagang nangyayari po itong mga real life story po ng mga OFW. Mag-ingat po kayo palagi sa inyong mga gamit sa aeroplano. Lalong-lalo na po yung pitakan ninyo na mayroong halamang pera. Huwag niyo po kahit mag-CR kayo, huwag niyo pong iiwanan ang wallet ninyo o ang bag ninyo, shoulder bag ninyo doon sa upuan dahil hindi niyo alam kung ano pong pwedeng mangyari. Kasi it is true, it might happen to anyone na katabi mo mismo sa upuan, sa aeroplano, ganun ang mangyari. Kaya maging mapagmatsyag po tayo mga kababayan OFWs dahil mahirap na ang panahon ngayon. Napakaraming tuso at magnanakaw. Kaya pakaingatan po ninyo ang inyong bag na naglalaman ng mga bagay na inyong pinagpaguran. Dahil hindi biro ang trabaho ni dyan sa abroad at sa mga OFWs na malilikot ang kamay, manghingi na lang kayo ng pera sa katabi ninyo kaysa nakawin ninyo yung perang pinagpaguran ng kapwa ninyo OFW para hindi na kayo mapahamak. Napahiya ka na nga sa ginawa mo, nasira pa ang kinabukasan mo. Paano na lang kung may mga anak ka na umaasa sa'yo? Huwag nyo idaan sa pagnanakaw kung kailangan nyo ng pera. Hindi po dapat ninyo i-resort sa pagnanakaw pag kailangan nyo ng pera. Huwag po ninyong gagawin po yun na kayo po ay pagnanakaw. Kung maawa naman kay sarili ninyo, ito po ay akin pong paalala sa inyo. Sa mga umuwi, ingatan niyo po yung mga dala niyong pera. Kung kayo po ay nasa aeroplano, lagi niyo pong ilagay sa secure place ang inyong personal po na kinaroroonan ng pera. Kahit mapunta kayo ng CR, dalhin niyo yung inyong shoulder bag. Okay? Siguro yun si kabayan na ninakawan ni Joanna Ramos
Nakaidlip siguro yun o di kaya nag-CR tapos iniwan ang bag sa upuan. Dahil sa sobrang kampante siguro na Pilipina ang katabi, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa niya. Kaya nangyari sa kanya ang ganitong sitwasyon. Kaya warning ito sa inyo mga kababayan. Huwag kayo magpakampante sa inyong mga katabi. Baguhin nyo na ang nakaugalian ninyo na basta na lamang iiwan ang bag sa upuan porkit Pinay or Pinoy ang katabi. Dahil si Judas nasa tabi-tabi lang yan mga kababayan. Buti na lang talaga at napansin kaagad ni kabayan na wala na ang kanyang wallet. Dahil kung hindi, siya ang magiging kawawa dahil tangay lahat ng pera pati mga cards nito. Kapwa mo pa Pilipino ang kukuha ng pera mo. Wag niyo po kahit magsi-CR kayo, wag niyo pong iiwanan ang taka ninyo na mayroong halamang pera. Wag niyo pong iiwanan ang bag ninyo, shoulder bag ninyo doon sa upuan dahil hindi niyo alam kung ano pong pwede. Sa mga umuwi, ingatan niyo po yung mga dala niyong pera. Kung kayo po ay nasa aeroplano, lagi niyo pong ilagay sa secure place ang inyong personal po na kinaroroonan ng pera. Kahit magpunta kayo ng CR, dalhin niyo yung inyong shoulder bag. Okay? Pero wag po kayo mag-iiwan ang bag ninyo, shoulder bag ninyo doon sa upuan dahil hindi niyo alam kung ano pong pwedeng mangyari. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kababayan OFWs. Lagi niyo pong tandaan ang mga payo ni Kaagapay Kabong Concha para hindi kayo magsisi sa huli. Dapat hawak-hawak ninyo palagi ang bag na naglalaman ng inyong mga pitaka. At kung kayo man ay maidlip, dapat yakap-yakap nyo ang inyong mga bag. Dahil ang galing pa naman ng mga kawatan ngayon, mala magician yung mga kamay. At kung kayo naman ay mag-CR, bitbitin nyo sa loob ng banyo yung inyong mga bag. At huwag na huwag nyong gawing iwanan ang bag ninyo sa upuan. Dahil iba na ang panahon ngayon mga kababayan. Kaya dapat maging mapagbantay kayo sa inyong paligid at sa mga taong malapit sa inyo. Mas maganda ng advance tayo mag-isip ng masama kaysa magsisi tayo sa huli. Meron nga senaryo noon na binalita, isang OFW ang nakisuyo sa nakilala lamang nito sa airport. Itong si kabayan natin, nakisuyo na bantayan ang kanyang dalawang bagahe. Pagbaba niya para kunin ang kanyang mga bagahe, wala na ang nakilala niyang OFW. Pati bagahe niya tinangay, nawala lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya palagi po kayong mag-ingat mga kababayan. Dapat nakatutok kayo palagi sa inyong mga bagahe. Ayun lang po mga kababayan, sana'y nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyon na ito. Mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.